is the answer. Manifesting servanthood. No? Alam niyo, lahat ng mga lingkod sa PNP, meron silang to serve and to protect. No? Sa ating pong mga barangay, meron tayong mga tagapaglingkod. Ang bawat mga manggagawa ho ng gobyerno, tinatawag tayong mga public servant. No? Pero of all those people, no, wala pong pinaka-greatest servant of all kung hindi po ang ating Panginoong Hesus Kristo. And that servanthood ay nanggaling po sa kanyang humility. Pag sinabi natin humility, yung kanyang pagpapakumbaba. No? And ito yung gusto nating maging mukha natin. Na nawa ang bawat Kristiyano na lumalakad, nagsisimba, sumasampa sa Panginoon, our end faces, yung mga mukha natin pagdating sa dulo, is magaya natin yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo. And one of the greatest attributes na binabanggit natin pag pinag-uusapan ng ating Lord Jesus Christ, it's His humility. Pagkasabi sa katabi, humility. So right now, when we speak about humility, hindi ho yan po pwedeng tumigil lang ng mapagpakumbaba, no? Because the true humility, magre-result talaga yan ng paglilingkod sa Panginoon. In James chapter 4 verse 10, sabi ron, humble yourselves before God and He will lift you up. Humble yourselves hindi po before the other people, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pastor, sa mga tao na nakakasalamuha mo. Hindi po sila doon, hindi ka muna doon unang magpapakumbaba. Una ka magpapakumbaba, walang iba kung hindi sa ating Panginoon. Pag natutunan natin magpakumbaba sa ating Panginoon ng totoo, a genuine, a true humility, then that's the time ho na magre-reflect sa ating mga buhay. The way we talk, the way we handle things, the way we handle pressure, the way we handle yung mga tao na gumawa sa atin ng mali, because we have that Christ humility in our heart, and if it's really genuine and true, makukuha natin na magpatawad. Makukuha natin ng umunawa, makukuha natin ng habaan yung ating mga pasensya. So, today, I would like to read yung ating pong text that we can found in John chapter 13. Basahin ko po sa NIV translation. If you have your Bible with you, ito po ay dinayset lang po natin in 14:15, but I just wanted to read sa inyo po mula po sa verse 1 para meron po tayong background dun sa text that we will be sharing this morning po. Sabi nito, it was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He now showed them full extent of His love. Ito po yung Passover, no? Meron pong tinatawag na isa sa pista ng mga Hudyo, isineselebrate po nila yung Passover feast. The Passover feast, ito po yung panahon na kung saan after po ng 10 plagues na dumating sa mga Israelites, yung 10 sumpa na dumating sa kanila, yung mga bahay na meron pong dugo na mula po doon sa mga hayop na walang bahid, nung dumaan po yung angel of death, hindi po namatay yung mga panganay nila. Okay? And through the years, yun po isineselebrate ng pista ng mga Israelita. And that feast is coming, no? And yun din ho yung araw na kung saan nagpapalaya sila at nagpapako sila sa krus. May pinapalaya at may ipinapako sa krus. So yung araw po na yun ay parating na, at alam mo ni Jesus na i-crucify na rin mo siya ng mga panahon na yun. That's why sabi po rito, having these things known by God, in-extend pa niya lalo yung kanyang pagmamahal. Tingnan mo ninyo, alam na niya na mangyayari yung pagpatay sa kanya, alam na niya yung mangyayari na pagtatwa sa kanya, pero mas lalo pa niyang minahal yung mga tao at mga alagad niya. Look at verse 2. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Nailagay na sa puso ni Judas Iscariote yung kanyang gagawin pagtataksil sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. Ito ho yung panahon na bagamat iniwan niya
pansamantala yung kanya pong mga divine privileges. But still, He has the power to call the angels kung gugustuhin po niya para mailigtas siya rito. No? And, ang sabi po rito, so he got up from the meal, took off his outer clothing habang kumakain po sila. No, tinanggal po niya yung kanyang outer clothing, yung kanyang robe. Kumuha po ng tuwalya sa kanyang tagiliran. Verse 5, after that, he poured water into basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel and that was wrapped around him. Pagkatapos po nilang kumain, kumuha po siya ng planggana, yung kanya pong 12 mga alagad, isa-isa po niyang pinuntahan, hinugasan po yung kanila pong mga paa. Medyo, kung kayo po yung isa sa mga alagad nandoon, ano kaya yung mararamdaman natin? Your Lord, your Master, your teacher, nasa harapan po ninyo ngayon, no? Yung iba mahihiya. Panginoon, parang hindi yung karapat-dapat. I remember during our best days, nung nasa Bible school po kami, yung aming pong teacher, was Pastor Joey, and Pastor Bobot Bernardo po, yung aming pong mga professor po doon. One of our classes, no? Siguro around mga 6 or 7 in the evening, nagulat na lang po kami. After they teach, no? Pinapila po kami. I'm not a pastor during that time, no? Simple servant of God lang po. Mga panahon po na yun. I was the head of the SOS po, mga katatayan ng panahon na yun. At nagulat na lang po kami, pinaupo po kami, tapos pinahubad yung medyas namin. Ang problema, hindi mo mapaghandaan. So kung may mga athletes foot pa doon o maghapon na basa yung nakakahiya. No? Kaya kasabi ko nung isa, pwede mo ba bigyan yung, pwede ba sabunin po muna, bago hindi na nga po pwede. Kahit mabaho yan, kahit may punjay man yan, o may kati-kati man yan, ginawa kami. Kaya yung mga pastor ko, habang inugasin yung mga baho namin noon, yung mga kasama namin, puro mga nakainig. Mga nagtatakip na mukha kasi nakakaya. We were not prepared that time. Kung alam namin, di nagpa-manicure at pedicure muna pala kami ng mga paa. Hindi on the spot. Ganun din ho. Yung nangyari na yan. That's why, tinanong ninyo yung sumunod na kabanata. Sabi nito, he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Huhugasan mo rin hubay aking paa? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Pedro, hindi mo naiintindihan ngayon yung gagawin ko. Hugasan mo rin ba yung paa ko? Alam nyo, si Pedro may konting excitement, pero hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan hugasan ng Panginoon. That's why sabi niya, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ni Peter, no! Said Peter, you shall never wash my feet. Huwag mo din yung hugasan yung paa ko, sabi ni Pedro. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Kung hindi ka taong hugasan, wala akong kabahagi sa akin. Wala kang parte sa akin. Ang paalalim mo. Parang, pag hindi ko yung hugasan yung paa ko, Pedro, hindi ka connected sa akin. Hindi ba maintindihan ni Pedro yun? The Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Nauna, sabi niya, huwag niyo muna yung ugasan, pero sabi niya, Lord, hindi ka magiging connected sa akin pag hindi ko yung ugasan yung paa. Ganun ho ba, Lord? Wag lang mo yung paa ko, pati ulo ko, pati kamay ko, paliguan niyo na po ako. Hindi gusto ni Pedro eh. But look at this. Jesus answered, verse 10. A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and what was why he said, not everyone was clean. Sabi po rito, sabi ni Jesus, Pedro, sabi niya, hindi mo naman kailangan buong katawan mo pa yung pahugasan mo. Sapat na yung paa mo, ang hugasan ko, magiging malinis ka na. Sabi niya dito sa verse 11,
Ba't niyo ito binabanggit? Because during that time, nandun po yung taong magbibitray sa kanya. And believe me, even the person who will betray him, tinugasan din niya yung paa. Verse 12, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Tinanong po ni Jesus yung mga alagad, naiintindihan ba ninyo yung ginawa ko sa inyo ngayon? And verse 13, you call me teacher and Lord, and rightly so. For that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash once another feet. Kung ginawa ko ito sa inyong guro, kayo rin, inuutusan ko na hugasan din ninyo yung paa ng inyong kapwa. I have set you an example that you should do as I have done for you. I'll tell you the truth. No servant is greater than his master, nor is a messenger greater than one who sent him. Now, you know these things, you will be blessed if you do them. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at mga pagdalito sa kita. Ganun mo nagturo ang Lord ng servant ko. Hinugasan ko ang mga paa ninyo at kayo rin hugasan ninyo yung paa ng iba. In short, pinaglingkuran ko kayo, minahal ko kayo, mahalin din ninyo ang inyong kapwa. Napakalalim mo. Pero iilan sa atin yung kayang maghugas ng paa ng iba. Ako nga ho, yung wife ko, pagka nagpapakulong ng asin, nagpapakulong ng tubig na may kasamang asin, no? Tinilalagay lang niya yung tubig, ako na yung nagkakaskas. Diba? Kasi nahihiya eh. No? Pero may effort. But yung mas malalim mo, ilan sa atin yung kayang mag-go deeper sa pagtulong natin sa ating mga kapatid. Sometimes, when we have money, pagbigay natin sa pera, o bahala ka na dyan. No? Pagka sabi natin ng ganito, bahala ka na dyan. I remember nung time na sisimula ko tayo sa ministry. I have a Bible study which was so dear to me, yung contact person, mahal na mahal ko po yung contact person na yan. Sunday, she passed away. She's a diabetic. No? Of course, because doon ko naramdaman na Bible study teacher talaga ako, at ang tingin nila sa akin, though that time hindi ako pastor na, ang tingin sa akin doon ay talagang they are the sheep under my shepherd. Ganun mo yung trato. One day, I've learned na nandun sa hospital. From that hour na nalaman ko ng hospital, pumunta ako sa hospital. Pagpunta ko po doon, pinaroseso namin yung pag-a-admit. After po ng admission, nandun ako sa kanila kung anong kailangan. Kailangan ng dugo, I was there. Kailangan pa maghanap na magbibigay ng dugo, I was there. Bibili ng mga pagkain para sa anong ginawa ko po yun. Malaliman. And the next day, I was also there. Sobrang dikit po kami ng pamilya until such time na ilalabas na. I am the one who was so happy. I am the first one who prayed, nananalangin, sumusuporta sa maliit na kakayahan. I'm so blessed. And then, nung hinahanap ko yung dahilan, di ko naman kamag-anakan. Diba? Di ko naman kamag-anakan, pero you're doing the things. Nung tinitrace ko, yun pala yung pagmamahal sa kapwa. I was also have an accident way back 2012. Na-aksidente ako sa motor. And then, napaliw yung aking maliit na daliri. No? And I have a friend na, of course, dumating sila mama nung umaga. Kasi na-aksidente ako alas 8.
At 12 o'clock, nasa East Avenue pa rin ako. At 2 o'clock, we decided na ilipat ko ako ng orthopedic. Pero, siyempre, hindi nakasama yung mga magulang ko. Ando na yung isang kaibigan, no? Brother Raymond, no? From that time na nandun ako sa operating room, habang inopen, hanggang sa mga labas, hanggang nagdalawa ako sa bahay, hanggang sa nakauwi, nandun yung mama. And I was so blessed kung nakikita kami, yun ang hindi ko makalimutan sa kanya, yung lalim ng pagtulog niya. That's servanthood. Pag nakikita kami, talagang kung ano yung pabor na po pwede kong ibigay sa kanya, binibigay ko until na kahit sa mga kamag-anakan niya po dun sa lugar ng Aris. Minsan pag may mga gulong, pinupuntahan ko rin po talaga yung pamilya. Kasi hindi ko makakalimutan yung pagtulong niya. Amen. Sino sa atin yung nakaranas ng tulong mula sa hindi ninyo kamag-anakan? Hindi you appreciate them? Yes. Hindi you thank them? Amen. Please, appreciate them. No? Kasi yung aral na napakinggan nila, yung aral na pinag-aralan natin, in-apply nila sa buhay. Na-apply nila sa buhay. Pahalagahan niyo yung mga ganung tao because they are the true people na nauunawaan yung mensahe ng gospel. Yung mensahe ng salita ng Panginoon. So, this morning, balikan lang natin. Sabi dito, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example. Kaya masyadong mataas yung panawagan sa atin sa pagiging born again natin because the example na ginagaya natin, nilalakaran natin, minumodelo natin, at tinitingnan natin, and looking forward na dito tayo mag-end up, ay yung modelo po, walang iba ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkasabi sa katabi, Christ-like. Christ-like. Ito yung gusto natin. No, matapos po yung taon, yung araw, buwan natin sa mundong ito, na maging kawangis natin ng ating Panginoong Jesucristo. Malapit na po ba? Nagkakamukha na ba? Amen. Okay na? Amen. O kulang pa? Kulang Pihit pa. na ako kayo sa kanan, pakitignan yan. Mukha na ba? Gusto yan? Ha? Iba naiiyak tumingin eh, parang iba naman. Bakit pastor simpa doon ng simpa, iba yung nagiging mukha? Huwag na huwag tayong mag-question about it. No? Pero kasi, if we go deeper with every gospel, the good news, the salvation, now the Word of God, the faith na itinuturo sa atin sa panambahan na ito, wala pong ibang patutunguhan yan kung hindi po dumating yung araw na magiging kawagis tayo ng Panginoong Jesucristo. Naligaw ko ako last week, hindi naman ako naligaw, namatay ko yung dati kapitan mo natin sa Commonwealth, ni Camp Maningo, isa ko tayo sa mga nakiramay. Then, nung palabas na po kami, yung sa natin kaibigan, si Admin Jeff po, biglang nung sabi sa akin, pare, tagapayatas yung namatay, pastor din, sabi niya. So, pumunta ko ako, tawid lang naman eh. Paglipat namin mo doon, hindi ko alam yung kausap ko na pala yung asawa, then we share some encouragement. While we are sharing, alam mo, parehas ko kami naiiyak, hindi ko magkakilala yung namatay. While we are sharing, umiiyak yung asawa, naiiyak din ako. Tapos yung mga tao na nasa gilid namin, nagsisipag-iyakan din. I mean, nakatayo lang po kami nag-uusap pa. Pagpasok ko sa pinto, nagpakilala po ako. Kilala ko ng mga kabataan kasi mga Tagalawan everlasting. No? Pero yung pamilya, hindi ko talagang personal na kakilala. So, we are talking about death, no? Dahil sabi ko sa kanila, away from our body is a sign na papasok na tayo sa presensya ng ating Panginoon. And then, after noon, umalis na ako, baka magkaiyakan pa talaga. Pumunta ako doon sa cafe. Hindi may lumapit sa akin isang lalaki, sabi niya, Pastor, parang father-in-law, sipag po kasi ni Papa. Parang ang churches po kasi na hinawakan niya 5. Meron siya sa Payatas, meron sa Matasan, meron sa Montalban. Alam ko talaga pag marami. Sabi niya, napakagod si Papa. Eh sabi ko,
nakakatakot pala pag na-overcome ka rin. No? Nagulat na lang daw sila, nagde-jogging pa, basta malakas eh. Hindi nila i-expect eh. No? Pero isa sa bagay na naintindihan ko, alam niyo kung ano, nung tinitingnan ko siya, ang bata niya dun sa picture tapos dun sa actual, mas bata siya sa actual. Sabi ko, ang saya, yung naman, hindi naman o sa hinihiling natin ang kamatayan. Pero makita mo naman dun sa aura na payapa yung tao na nawala. And yung one spirit ng mga tao na nandun, mararamdaman mo naman eh. Pag totoong tumanggap kay Kristo, at mararamdaman mo naman sa mga tao kung sino yung Panginoon nila. And I was so blessed nung nandun kami and nung magpapaalam ako, kausap ko na huli, asawa pala yung nagpakilala sa akin na asawa. She's also a pastor. Alam mo yung pinaka hindi ko makakalimutan? Pastor, isinabuhay po niya si Kristo. Amen. And that's the end of the story. Isinabuhay po niya si Kristo. Yung pinakamahalaga na po pwedeng sabihin sa atin pag nawala tayo sa mundong ito. People will know na isinabuhay natin si Kristo. Ang hirap po na pagpatay na tayo at sasabihin sa atin, buti na. Ang namatay ito, dami mong kaaway, buti na nanahimik ka naman. Hindi naman nila pwedeng sabihin yun. Sa isip-isip lang nila. Tama. Di ba nalungkot eh? Yung namatay na yung tao, tapos sasabihin nila, dapat, hindi pa kasi napakabuti naman eh. Good thing nila. Pero yung sumilip lang sa'yo, sasabihin, na nabubuhay kasi, puro init ng ulo eh. Ang nabubuhay, lahat naman inaway. May utang pa nga sa akin yan. Ito, dagdagan ko na lang. Diyan mabibigat, no? Pero hindi naman lang natin alam yung pag namatay tayo, tama? Alam pa ba niyo? Hindi naman alam. Pero anong sinasabi mo natin dito? Habang nabubuhay yung tayo, pilitin natin na maging kawangis tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Palaban po natin ang ating Panginoon. That's why si Peter, nung alam niya na dahil dito sa gagawing washing of the feet na to, magkakaroon siya ng connection sa Diyos. Hindi nang paa yung gusto niyang paugasan eh. Pati kamay at saka pati ulo na. Para maging kawangis na. No? But we know, si Peter, alam naman natin, itiniwala sa kanya yung Israel. Itiniwala sa kanya ng Panginoon yung simbahan. No? Though si St. Paul, tiniwala sa kanya yung mga Gentiles, which is tayo yung kaparating ron, dun sa kanya pong sariling bayan, sa kanyang sariling lahi, ang pinagtiwalaan po ng Panginoon si St. Peter, si James, at saka si John. These are the first apostles po natin. So, going back ho, mga ilang bagay na nais kong ibahagi po sa inyo. Mabilis lang po tayo mag-aaral ngayong umagang ito. Okay, basta nga po. Sabay-sabay mo tayo. 1, 2, 3. Live for yourself. Do what you want. Put yourself first. Ano daw po yan? Ano yan? This is the knowledge of the world. Yun yung sinasabi ng mundo. Live for yourself. Do what you want. Put yourself first. Mabuhay ka para sa sarili mo. Gawin mo yung gusto mo. Unahin mo yung sarili mo. Saan nyo madalas marinig yan? Sa mundo. Ha? Sa mundo. Hindi madalas marinig yan. Madalas din yung makita yan. Hindi ka nagsasalita, pero you are living for yourselves. May awit to. No? Walang sino man ang nabubuhay Para sa sarili lamang. Marami akong kapwa-katoliko rito. No? Totoo naman yun eh. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero ang realidad natin ngayon, pag ang taong nagtatagumpay na, minsan, nakakalimutan ng bumalik sa ating Panginoon. Nawawala ng agad yung humility. Pakitaas ang kamay ng mga pinayaman ng Diyos. Pakitaas ang kamay, huwag mag-amen. Tignan mo ngayon para makutangan ng amen. Paano ba? Ba't ito sinasabi? Mayaman tayo sa Pag nasa pananampalataya. hardship tayo, we are in pain, we go to prayer, Mayaman we tayo go to sa church, tama? pananampalataya. May sakit at karamdaman,
We go to church. People go to church. Pero pag mayaman na, nagtagumpay na, bibihira na yung bumabalik sa church. Hindi pa nga yung mayaman, nagkakatrabaho pa nga lang. Pero dapat doon nga tayo mas bumabalik sa church. Alam mo kung bakit? Pinagpala ka ng Diyos para the next time you go to church, tatanungin ng Panginoon, saan niyo po nais ipagamit itong pagpapala, itong Amen. success na ito. Lord, gusto ko yung- Pinamasa. That's humility. Pag ang tao ay hindi na marunong bumalik sa Diyos, he is living for himself. Do what you want. Na out of the box ng Lord. Nay, no. Ito yung mga sintomas na wala na sa atin yung humble spirit na mula sa Diyos. Pag yun nagawa na natin yung gusto natin, do you still receive the conviction of the Lord? Okay, laruin ko lang. Pag sinabi natin conviction, pag nagawa kayo ng mali, may nagbabawal pa ho ba sa inyo? Amen. Pag hindi kayo nakakapagsimba, meron pa ba sa inyo nagpapaalala? Nakukurot pa ba yung puso natin pag hindi tayo sumasamba? Salamat naman ako kung meron. Because pag wala na, we are doing what we want and that is the most dangerous things. Pag gumagawa na tayo ng bagay na hindi na tayo nakukonvict, mali yung bagay na ginagawa natin at wala ng conviction, dapat kabahan na tayo. Dapat mag-repent na tayo. Especially when we are putting ourselves first. Ito yung gusto lagi natin mauna sa pila. Yesterday, si Michael at saka si Gracia, si Grace, si Chuchay, nagparehistro sa barangay. Next time, ilang oras? 6 hours? Malis yata sila ng 2, 3, 4, 5, 6, tapos 7 or 8. 6 hours. Yung dalawa hindi nakapagwala. Honestly, I can call them at sabihin na umakyat na lang kayo dun sa taas. Sumingit na lang kayo. Pwede naman yun. Pero sabi ko mga bata pa naman yan. Pero kung 85 years old yan, natural paanan na. 15 pa lang naman sila. I allow them na daanan nila yung proseso na yun para matutunan nila. Patience. Yung mapahalagahan nila na yung boto nila, pinaghirapan nila yan sa pila. Pero minsan kasi ng tao, gusto lahat natin pagpila, gusto lahat natin mauna. Tama? Gusto lahat natin sa listahan, number 1 tayo. Kahit hindi pa naman letter A yung opinion natin, gusto natin number 1 tayo. Sa promotion, gusto natin tayo yung mapromote. Sa exam, yun ang gusto natin maging top tayo. Wala kang masama doon. We want to be first. Yun naman kasi talaga yung takbo ng mundong ito. Even mga alagad, kinausap si Jesus, sabi sa kanya, Panginoon, sabi ng isang nanay, pwede ko ba yung anak ko nasa kaliwa ninyo? Yung isa naman nasa kanan ninyo? Gusto na kami nila maging left and right? Sabi naman, hindi ninyo alam yung responsibilidad dyan sa bagay na hinihingi. You can be first. Let me tell you, may mga kaakibat na responsibilidad yung mga bagay. Sometimes, pag nandiyan ka na at hindi mo yung mapakawakan, minsan yan pa yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging mayabang, nagiging humble, nagiging arrogante. Ito yung mga kalaban ng pagiging mapagpakumbaba. In the politics, napakaraming ganyan. Sa circular world, sa opisina na nga lang, sasampu na lang kayo, nagpapayabangan ba? Nagiging natural na mga tao. Pero hindi tayo umahanga sa mga ganong tao. Ang mas hinahangaan natin, yung mga tao na marunong magpakumbaba. Amen? Palapahan po natin ang ating mga. So let's live with the knowledge of the word. Second, sabi po dyan, sabi ni John Stott, pride is the greatest enemy and humility our greatest friend. Pride. What is the letter ng center po ng salitang pride? Letter? Letter I. I. Pag lagi ka nakasentro sa sarili, you have now your greatest enemy. Walang masama kung tulungan natin yung sarili natin, pero
minsan pagka puro pabor na lang sa atin at kagustuhan na lang natin kung gusto natin mangyari at hindi na natin ina-acknowledge yung kagustuhan ng Diyos, doon mo tayo mayabang. Pansinin niyo minsan, hindi naman tayo yung pinapabayaan, pero minsan hinahayaan tayo ng Diyos sa mga bagay na pinipili natin. Tapos we end up wrong. Bakit? Hindi natin sinanggunya ang Panginoon. How many decisions you made sa iyong buhay, ginawa mo, na hindi mo sinanggunya ang Panginoon and you failed. You failed. Because that pride is your greatest enemy. But remember, as soon as you humble yourself before God, apply ka sa trabaho, Lord, tulungan po ninyo ako. Mag-i-exam ka, Lord, tulungan po ninyo ako. Hindi ko po ito kaya. Ang sarap makikita ko ng tao na may ganong klaseng attitude eh. The humble spirit, yung meekness, yung pagiging teachable. Ang pinakaayaw kong tao, meron ayaw, meron naman. Yung taong hindi marunong makinig. Nagsasalita ka, nagsasalita rin siya. May galaw ka, yung galaw. Those people I admire, personally ko ito. Yung mga tao, pag nagsasalita ka, pinakikinggan ka nila. Yes. Alam mo, yung dami lang napahamak sa hindi pagkukuha ng tamang instruction. Ang daming delays na nangyari. Binigay sa yung address. Na-late ka, naligaw ka, bakit? Hindi mo pinakinggan eh. Ilan sa atin yung nakaranasan ng ganito? May pinakukuha sa inyo, nagmamadali ka, hindi mo nakuha yung instruction. Or minsan naman, may sinasabi sa'yo, na nagsasalita siya, salita ka rin ng salita, di alam mo na yan. May ginadala kayong ganong tao. Yung lahat alam na niya. Ano ba ito? Oh, alam ko na yan. Ay, alam ko na yan. Alam ko na. Nung time na kumusta na yung nalaman mo? Hindi ko alam eh. Nagawa ko, hindi. Because you don't listen. Isa sa bagay na titignan ninyo pag naghahanap kayo ng tao is yung willing to listen. Yung hindi niyayabang yung kanilang mga achievement. Di ba? Nakakalungkot po kasi na parang umangat lang tayo sa buhay. Pinagpala tayo ng Diyos. Naging maayos na yung ating mga kalagayan. Pinangat ka na ng Panginoon. Tapos may mga tao na humihingi sa'yo ng tulong. Huwag mo na lang sila sermonan. Nangihingi lang sa'yo ng sabaw kung ano-ano pa mga paliwanag. Kung alam mo, nagsisimula ako, ganito. Sabaw lang ang hinihingi, pati pagsisimula mo, sinasabi mo pa. Tumulong tayo kung tutulong tayo. Amen? Grabe ka, mahal nung Huwag sabaw. natin, pag tutulong din ho kayo, huwag natin pahirapan pa yung mga tao. When you will help them. Kung magbibigay tayo. Well, simple as that. Because once you learn, yung humility sa puso mo, pagpapakumbaba naman yun eh. Yung makinig ka sa mga tao, pagpapakumbaba yun. Yung pinapaalis mo na rin sila kasi alam mo na pa rin, sa barangay, paulit-ulit lang naman yun. Ang mga tao, pag ang tao medyo nakaganyan yan, may magbutit yung pangangailangan niya. Alam mo na pag ang tingin ng tao, sa tingin ko sa tao, pag ang problema niya pera, alam mo yan. Pag kailangan nilang upuan, madali lang solusyonan yan. Kailangan niya debt, madali lang pagsasakyan. Pero pag pera, medyo mabigat ang end. Andiyan po si Pastor. Bakit? Sabi niya, gusto ko po siyang makausap. Alam mo ibig sabihin niya. Pero pagpasok doon, kailangan you have 2 ears to listen. Kasi magsasalita siya na magsasalita. Eh, pag nagsalita siya na magsalita, ikaw ngayon, pakikinggan mo yun. Yun yung servant doon. Alam mo sila, Pedro, madadaldal yan eh. Puwalt ulit yan sa Panginoon. Puwalt ulit sila, pero ano
Mga magulang, pakitaas ang kamay. May mga anak ko kayo, uulit-ulit sila sa inyo. Uulit-ulit din kayo makinig sa kanila. I was sa atin, mga anak, makinig ko kayo, mga anak. Sa Sambuanga, ang balitaan niyo yun, gagawa daw ng assignment, Dalawang ba? nakangkas sa motor. Umaga pa nagpaalam para gumawa ng assignment. 3 o'clock, na-accidente yung motor. Patay yung dalawang babae. Nakangkas sa motor. Estudyante. Lumuwi yung magulang. Kasi ang paalam sa kanila, Kampante yung magulang. gagawa ng assignment. Ang bigat na alam yung bakit? Nabuhay yung driver. Nakaklase nila. Ngayon, sinisisi na yun. Hindi mo sinagot yung mga anak namin. Saan ba kayo nagpupunta? Ano sinasabi natin? Lack of instant communication and lack of discipline. Mahalaga ho yan. Next slide po. Sabi naman ni John Flavel, they that know God will be humble. And they that know themselves cannot be proud. Ang ganda ho. Yung mga tao na kilala ang Diyos ng totohanan, they will be humble. Mababang loob niyan, mapagpakumbabayan. And yung mga tao na kilala natin yung ating mga sarili, dapat hindi tayo magyayabang. Amen? Amen? Dahil kilala mo nga ang Diyos, kilala mo na yung sarili mo, at alam mo na ipinapamuhay mo si Kristo, basta lang hindi ka dapat magyabang. Minsan ang sakit din ng mga kahit sabihin mo na mga Kristiyano na. May mga kanya-kanyang payabangan eh. Minsan pag nakikita-kita yung mga ibang pastor ko, inagit na yung mga 200 attendance ko. Kayo, ganito yung amin na kami meron kaming prayer and fasting. Kami may ganito kami, may mga meeting kami. Isang malulungkot ka na lang. Kailangan pa ba natin laging balikan yung mga achievement natin? Andyan kayo? Gamitin natin yun. I-apply din natin yun sa mga buhay natin. Minsan mas marami tayong kapahamakan sa sarili nating dila. Tama? Madal kasi. Kaya napapahamak. May mga bagay na hindi nila dapat malaman, pero nalaman na kasi. Daldal tayo. You know what? Hindi ko totoo na marami nagse-celebrate sa success natin. Ang realidad, pag naging successful tayo, maraming naiinggit. Nandiyan kayo? Kaya nga hindi mo lahat mo pwede lagay sa Facebook eh. Sabi ko kay Glenn, kami huwag mo nilagay sa Facebook eh. Kaya gusto niya i-mind eh. Ngayon, dadami ng tawag. Basta pautang naman ito. May project kayo bago. Hindi akin yan. Nakikigawa lang ako. May day pa. Kasi gusto niya ako din makasama. Please. Pag natapos na lang, iyan natin. Diba? Yung every detail natin. It's a different thing when you enter politics then. It's another thing. Punta ko sa bahay mga klase ko ng high school. Ito ang kwento ng humility. Sabi niya, ikaw, admin ka, sabi niya, bakit wala kang ginagawa? Ay, sabi ko, sakit mo na ito mong salita ka. Ako, nagpunta ako sa ganito, inayos, hindi namin nakita. I-boost mo naman. Nakakaya. Kasi bakit to? Sa church, sinaruan tayo ng ganito. Yung ginagawa ng kanang kamay mo, huwag mo lang ipakita sa kaliwa. We're living in that mantra for the longest time. Bago po tayo pumasok sa politika, ang dami na rin naman natin tinulungan dito, tama? Nakailang giving na tayo, nakailang balik eskwela project. Ang dami natin ginawa dito sa simbahan. Even nung pandemic, ang dami natin. Nasanay tayo doon. And itong mga kaibigan ko sabi sa akin, huwag ka nang magpolitika kung hindi mong pala kaya ipakita yung mga ginagawa mo. Then they realize, mag-iba talaga ang mundo at ang spiritual natin pamumuhay. So make it balanced talaga. Sabi ko, pag hindi naman mga talaga
makabuluhan, huwag na natin ilagay. Pero pag alam natin what humiliating, pwedeng gayahin, pwedeng kopyahin, pwedeng mag-inspire sa iba, yun na yung gawin natin. Kasi ang beauty natin, baka pag masyado ka ng maraming naririnig na mga papuri sa tao, tama? Biglang lumaki yung ating mga ulo. Critical na yun. Ang galing-galing mo, ang galing-ganyan mo, ang ganyan-ganyan, ang ganyan-ganyan, ang ganyan-ganyan. Sometimes nakaka, okay yun, hindi nakaka-overwhelm. Pero hindi kasi yung turo ni Kristo, tama? Mamaya po, makita natin yung mga kaibahan ng mundo at ng ating Panginoon sa Kristo. Isa lang po natin. Next slide po. Ang sabi po dito, the fruit of the Spirit, the love, ano po yan? Pakibasa po, kayo po magpasa. The fruit of the Spirit, 1, 2, 3. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Can only grow out of a humble heart that is entirely dependent upon God. Ngayon ko na Yung fruit of the Holy Spirit for you to have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi mangyayari yan kung ang yabang ng puso natin. Are you with me? Kung napagpataas tayo, kung self-centered tayo. If we want to have love, joy, peace, Self-control talaga mo lumalaglag doon. faithfulness, gentleness, and self-control. Again, dapat may humility sa atin mga puso. Mawalik tayo. Sa sampulan ko kayo. Hindi kayo makakapagmahal ng totoo kung may mga grudges tayo sa buhay. Kung may mga galit tayo. Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon kung yung nakikita mo nga hindi mo kaya mahalin eh? Tama? Mabigat yun. How do you say na meron kang joy kung hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon yung bagay na nagtatanggal ng kapayapaan mo? If you are anxious that time, nag-aalala ka ng mga panahon na yun. Tapos hindi mo kayang sabihin sa Panginoon yung tinatrabaho mo ng tinatrabaho, wala kang humble. Sabi nga ng Panginoon, humble yourselves before God. Lagi natin babalikan lagi yun. And lastly, yung self-control. Hindi ka magkakaroon ng self-control kung di humble yung spirit mo. Kasalay tayo, nagkumanti. Tama ho ba? Pag may ginawa sa atin ng tao, binigyan ka ng masakit na pananalita, minsan gusto mong balikan ng masakit na pananalita. Nilait ka. Pero mga tao, hindi na yung panahon na ito gumaganti. Pero they are waiting for the right time. Yun yung nakakatakot. Ang tawag doon, harboring of guilt. Itinatago mo lang. Pinapamunga mo lang. Parang natatagong kanyon, nasasabog din at any given point of time. Parang vulkan lang yan sa puso mo. Kaya napapansin mo minsan, ang liit lang naman ng pagtatalo-talo, nonsense naman eh. Nung nakapagsalita lang ng pangit, nagalit na agad. Nung nakapagsalita, kasi hindi ko ito patumaas na. Kasi panahon na ginagawa ko yan. Nagkaganon. Saan naggaling? Yun pala, for the longest time, meron na talagang sama ng loob na naitago sa puso. Sa mga pamilya po na nandito, I hope wala tayong gano'n. Magkakapatid, mga anak, nagkimkim. Kaya napaka-importante na kausapin natin yung mga bata. You talk to them. Remind them of your love for them. Napakahalaga po nito. Next po. Now, let's go na po about the humility of our Lord Jesus Christ. First is Jesus Christ, no? Our Lord is simply give up. Ginave up po niya yung alin. Temporarily, ginave up po ng ating Panginoon yung kanya pong divine privileges. Nagkatawang tao po rito. Namuhay sa atin. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Ulitin ko po, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Being human. Tumay po na kung pinakita ang Panginoon, ginibap niya yung divine privileges niya. What is the divine privileges? In heaven, sinasamba siya ng mga anghel. Pinaglilingkuhan siya ng mga anghel. Ginto, lantay na ginto yung nilalakaran niya. Trono.
Pero pagdating dito sa lupa, He is in the appearance of men. Kahit sariling bahay, wala. And that is on number 2. Ang sabi po rito, Jesus' simplicity start with His birth. Saan pinanganak ang Panginoon? Sabsaba. Malacanang Palace? Buckingham Palace? St. Luke's? Maklan? Ano ba kasama yung Maklan? Bago lang yun. Sa ano? Sa Pasabsaban. Eh tayo rito, wala naman na sa ngayon pinapanganak mo sa hilot, tama? Lahat dito, pag sisaryan ka, naka-aircon ka pa. Tatahiin ka na lang, tatlo pang nurse yung nag-aalaga sa iyo, tama? Masyado nang mapalan tayo. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, nung siya po'y pinapanganak, dahil give up nga niya yung kanyang divine privileges, napunta ko siya sa Pasabsaban. That's act of humility. Mga kapatid, kung meron lang sa atin ngayon, nag-i-struggle tayo, financially, wala tayo. Humble yourself before God. Naiintindihan ng Panginoon yung pakiramdam ng wala. Kasi si Jesus noon, wala rin magpatuloy sa kanila. Yung mga bahay patuloy yan, puro sarado na. Kaya nga napunta sa Pasabsaban eh. Wala na nag-offer ng help. Wala na nag-offer ng tulong. Dumating na yung pinaka-worst na sitwasyon na pwedeng maranasan ng isang pamilya. Naranasan nila Mary ni Joseph. Walang nagpatuloy sa kanila. Saan sila nagpunta? Doon sa kulungan ng kabayo. Doon ito pinanganak ang ating Panginoon. He was in the manger. Simplicity. Napaka-simple. Pero it's also an eye-opening for us. Huwag po tayong ma-discourage. Huwag tayong magkaroon ng self-pity sa ating mga buhay. Pag sinabi natin simplicity, hindi naman ito kawalan eh. Simple lang. Kumakain tayo araw-araw. Maayos naman natin napapalaki yung mga anak natin. May galang naman sa atin. Lumalaki naman yung tamang disiplina. May tamang pananampalataya. Hindi tayo mayaman, pero mayaman tayo sa mga values, mayaman tayo sa salita ng Diyos. Tayo na yung pinakamayamang tao na nabubuhay sa mundo. Amen? Give up His privileges, nandito siya eh. Kasi pansamantala lang naman itong buhay natin sa lupa eh. Kung simple ang buhay ninyo ngayon, mga anak, yung simple buhay ang binibigay sa inyo ng inyong mga magulang, pero nandyan sila para mahalin kayo, pasalamatan natin. Pasalamatan natin. In Luke 2, chapter 7, and she gave birth to a firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. No guest room available for them. Pero tinig na mga Diyon eh. Very humility. Kasi hindi na yung kailangan ng mga magagago ka. Natutuwa ko ako pagka nakakakita ako ng mga mayayaman talaga, pero hindi mo baka sa mukha. Parang yung katabi mo. Mayaman yan, pero hindi mo baka sa mukha yan. Ako, napakasimple lang yan. Pero hindi yan nagpapabagsis. Ayun yung iba nagpapagkabdang lagi na parang, Mr. Bing, tahimik lang yan, hindi halata. nasa Metro Bank yan. Number 3, we're almost done. As Jesus gave up His divine privileges, as Jesus lived as simplicity on His birth, Jesus served by washing the disciples' feet. Isa na naman pagpapakumbaba ko ito. Ang prayer ko today, lahat ko na nakaupo rito, will be a servant. Hindi rin nyo kailangan ng isang malaking crowd para maging servant. Mga anak, pakitaas ang kamay. Mga bata, paglikuran ninyo yung mga magulang ninyo. Igalang ninyo sila. Will be a servant. Mga magulang, we can also be a servant. Paglingkuran natin yung ating mga anak. Nako, sobra-sobra na ako yun.
Na bandera nga. Kami yung may mga prinsipe at prinsesa. Pero vice versa kami. Kasi pag inutusan din naman namin sila kumakit doon sa taas, kunin yung charger, kunin yung ano, ganyan, susunod din naman sila. Tama? Turuan natin sila. Ngayon, as early age pa lang. Turuan natin sila para pagdating ng panahon, hindi sila pabigat. Alam mo bakit? Nakakalungkot, may mga anak tayo papunta sa ibang bahay. Walang etiketa. Hindi man lang marunong magugas ng pinggan. Tama? Kaya nagtataka kayo, ayaw na tanggapin ng tiyahingan pag magbabakasyon. Huwag mo na mapuntahin dito si Juno. Tamad din. Hindi magugas ng pinggan, hindi niya makahugasan. Hindi, ibig sabihin, hindi mo naturuan. Tama? Hindi mo naturuan eh. Huwag mo na mapuntahin dito yung anak mo, ang yabang-yabang. Bakit naman? Pag may pera, hindi man lang makapagbigay, ang damot-damot. Pag may pagkain, pinagtataguan pa. May mga ganun ba? Bakit yung mga ganun ugali? Hindi natin naturuan ang tamang atin. Alam mo yung values, magsisimula yan sa bahay. Magsisimula yan sa mga magulang. Andyan po kayo? Jesus served by washing the disciples' feet. Isa sa bagay na hindi ko makakalimutan dito, kasama si Judas dito. Pakisama-sama kami Judas. Judas ng faith. Alam nyo, hindi lahat ng tao mapiplis ninyo. Amen? Some people will talk things against you, will not be happy with your success. Hindi naman talaga. Kaya ako, nakita ko yan napakaraming beses. Pero maglingkuran pa rin. Minsan yung mga mahihirap na taong kausap, madetali lang sila, pero minsan sila yung mga totoong tao. Try to be their friends. Kaibiganin natin sila. Kasi alam mo, ang hirap naman ng nagsishare tayo ng gospel. Pero ang hinahanap lang natin pag magsishare tayo ng gospel, yung mga taong mabait lang sa atin. Tama? Kanina, mayroong may sinishare sa akin. Gusto dumadami na yung drug addict dito sa akin. Sa inyo rin ba? Kagabi, doon sa Dali, dati-dati tumatambay lang sila. Ngayon nag-aamok na. Yung mga dala-dala ng ba. Huhulihin namin, pahuhulog namin. Pwede naman eh. Masaya? Pwede naman natin gawin yun eh. Pero at the back of my mind, ano yung pwede gawin ng simbahan sa mga tao na to? Tama? Nagkaroon naman tayo ng street evangelism doon sa may dali na yun. Pakainin kaya natin ang lugaw yun. Puntahan kaya natin, pasapasin muna natin. Bigyan kaya natin ng trabaho, tulungan natin. I-accommodate kaya sila ng community. Tignan natin, bakit sila nandun? Anong meron? Baka walang mga tahanan na inuwi, napakalalim ng mungkos. So Jesus, when someone bring him yung isang prostitute, hindi niya sinabing prostitute ka, bakit mo ginawa yan? Umalis ka na sa harap ko. Yung magnanakaw na isinama sa kanya doon sa cross, ikaw magnanakaw ka, sino-sino mga ninakawan mo, hindi naman yung ginanon eh. Nung hinarap na si Zaccheo, hinarap na si Mateo, kayong mga magugulat kayo, na sobra kayo magpatubo, grabe kayo umanlamang sa kapwa, ginanon ba ni Jesus yun? Yung sundalo na tumakbihan na aares sa kanya na pinapyas ni Pedro, hindi niya sinabi, buti nga sa'yo. Pagkos, kinuha niya yung tenga, pinaputol ng pantay, binanig niya. Yung Zaccheo, yung Mateo, pinuntahan niya, nakikain pa siya sa kanila. Zaccheo. Nakatanggap yung mga tao. Mateo sabi Mabuting niya. balita. Yung prostitute woman, yung tinatawag na si Magdalena,
Mary Magdalene, sabi ng mga Bible scholar, naging isa pa sa mga alagad niya na nung namatay si Kristo kasamang pumunta doon sa tumba, dinahanap siya. Naging doon sa kanya. Is the church that we have today is ready na sa mga drug addict? Next week, mag-invite kami ng mga drug addict dito. Pwede din na bang salvationan? Okay sa inyo? Amen. Sure, ha? Pag nagdala tayo ng mga rugby boy dito, mga KKB, kaya nila silang sharean? Mga 4 na rugby boy din Saturday, meron tayo sa gathering. Sure kayo, ha? Alam mo, minsan, nakakalungkot. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, sino nakakalala kay Mahatma? Amen. Pumunta yun sa church, Christian church. He attended. Umupo siya sa harap. Pinaalis siya. Pinaalis siya. Kasi meron daw mga nakaupo. Nasaktan yung Mahatma Gandhi. Nagtayo ng sariling reliyon. Yung Hinduism meron. Buddhism. Sabi niya, I love your Christ, but I don't like you, Christian. I love your Christ, but I don't love you, Christian. Minsan pagkakaganda ng mga simbahan, pero hindi ready dun sa pinakamahalagang tao na dumarating kada Sunday. Do you have first timer today? Meron tayong first timer? Amen. Ang pangalan? 4? Pagkataas nga po yung 4 natin first timer. Ayun lang po tayo ngayon. Yung first timer po, yung first time po kayo punta. Ayan, meron pa po, doon sa gilid. Ayan, tayo po kayo. Sige po, meron pa po, 4 yan. Ayun, 3. Meron pa po. Pwede ba pala natin ang pagkakas? Ayun po, please visit po. Dahil kayo po yung pinakamahalagang bisita po namin ngayong araw na yun. We know that the Holy Spirit loves you, kaya ako kayo dinadala dito. Nagkaroon noon ng paggalaw sa kalamitan. To touch different people. Hindi yung aksidente, tatandaan ninyo. When you are entering sa church, nasa tao na lang yan kung magpapatuloy siya at titingnan niya yun as a new chapter ng kanyang buhay. Kasi panibagong pagkakaroon yung binibigay sa akin. Naalala ko si nanay daddy. Share ko lang. Kasi mayroon kong ilang beses nang pinaririhan dito. Okay, lalabas na naman ay. Pero still, bilang nanay, nanay pa rin yan. Ano pa rin yung excitement. Pero yung ginastos niya sa pagpaparehab, yung ginastos niya sa ganito, yung mga winasak na ng mga kagabitan, yung mga naperwisyo ng mga tao, ang dami na rin nun eh. Pero nandun pa rin yung humble heart na tatanggapin yung tao na yun. May nahuli sa drug bypass. Nakaposas. Dadali na yun eh. I-inquest yata. Alam niyo yung nanay, ginagawa ng nanay, pinupunasan pa yung anak niya. Pinupunasan pa yung anak. Puso mo eh. Nakaano kasama yung anak. Umiiral pa rin yung puso ng isang ina. I mean, that is love. And gusto ko sabihin sa inyo, si Jesus, yun yung pakiramdam niya yung sa mga tao na naliligaw ng landas. Mali na sabihin natin na isang pulis na lang hindi pumipirma, pulungan ka na. Mali na sabihin natin na isang doktor na lang pumipirma, simenteryo ka na. Let's give these people a chance. Yun yung act of humility ni Jesus eh. When Jesus is hanging on the cross, anong oras yung nalagutan ng hininga? Sabi sa Bible? 3 p.m. 3 o'clock? Anong oras yung pinako? 12 noon. Katangin na yun ang tapat. Bakit pinaabot pa ng alas 3? Nag-gets nyo? Bakit kailangan pa mag-alas 3? Ba't hindi na lang 12 para matapos na yung agony? Since mabubuhay naman siya magmuli, ba't hindi na lang alauna para hindi na siya nahirapan pa ng another
Why? Ano bakit? May isang Meron magnanakaw magnanakaw doon. Naghihintay ang Panginoon na may na magsisi. mayroon pang isa Na na humabol. tumanggap sa kanya at pakasama niya sa paraiso. Amen. Kaya binanggit yung 7 last word. Nung time na nagsabi niya yung magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Yung isa tinanggihan siya, sabi sa kanya, kung Diyos ka talaga, iligtas mo lang ang sarili mo, iligtas mo na rin kami. Sumagot yung isa. Sabi niya, wala akong karapatan na ganyan din siya. Tayo makasalanan, karapat-dapat tayo rito. Pero siya wala siya pinang masama. Panginoon, alalahanin po ninyo ako pag naghahari ng muli. Amen. Sabi sa kanya ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Para po ako natin sa mga several words pa yung binanggit ng Panginoon, nalagutan siya ng pinila. Pinintay niya yung isa na yun. Please, baka may mahal tayo sa buhay na kailangan natin hintayin na magbago. Huwag mo nila silang subukan. Do not give up on them. Because they are the reason kung bakit si Jesus Christ nagpakumbaba ng katawang tao para iligtas po sila. Amen? And number 4, we're almost done. Patapos na po tayo. Number 4, Jesus' submission to the Father's will in Gethsemane. Pwede mo pakibasa natin yung Luke chapter 22 verse 4. Dito sabay-sabay po kayo. 1, 2, 3. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but your will be done. Ang lalim po dito. Pag pinag-uusapan natin yung pagpapakumbaba, sana ho, binabanggit niyo sa panalangin ninyo, Father, not my will, but let your will be done. Lord, if you are willing, take this cup away from me. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Pinapaubaya ko na po sa inyong Panginoon. Kung willing po kayo na hindi ko ito danasin, kalooban po ninyo, tanggalin po ninyo. Pero kung hindi, sige po Panginoon, isusurrender ko yung sarili ko sa inyo. I will submit myself to you. Si Jesus po yun He submit himself to God. That's the act of humility. When you learn na itiwala sa Panginoon ang lahat ng kabigatan natin sa ating mga buhay, that's humility. When you learn to entrust your son, your daughter, your children, your family to God, that's humility. When you learn to entrust your plans to God, yung mga mangyayari pa, minsan nagkakagulo-gulo na sa mga isip natin, and why? Because we are not trusting into God. Napakabihira nating manalangin, napakabihira nating magtiwala sa ating Panginoon. Are you still happy with your prayer life? Mabunga pa ba? Do you still have some excitement? Pag mayroong magulang dito na humihingi yung anak ninyo parang napipilitan ng huwag niyong bigyan. Pero binibigyan niyo pa rin eh. Kahit napipilitan, pero minsan ang tagal. Pero what if meron kayong anak na talagang desidido siya sa isang bagay na gusto niyong makuha? Binibigyan naman kagad natin. Ganun ang nangyayari sa panalangin natin. Sometimes we see yung kalooban ng Diyos, ang dami na pahamak. Ang dami na wala ng direksyon. Do we believe that the problems that we have kasangkapan ng Diyos para muli tayo magpakubaba sa Kanya? Kasi kung hindi ka nakaranas ng ganyang problema, nakalimutan mo na ang Diyos. Sa totoo lang, maraming tao bumalik sa simbahan nung hinambol down sila ng problema nila. Huwag na natin hintayin na yung problema pa saan natin na magpaluhod sa atin. Magkusa na tayo bumalik sa ating Panginoon. Kung nag-cut yourself, dami nakakilala sa kulungan eh. Andiyan si Brother Henry. Brother Henry, ilang years ka sa munti? 13 years. Kuya Henry. 13 years. Hindi ko chinichismis ha. Nandiyan talaga, bahala na kayo magkwentuhan. Hindi kayo hindi tigilan sa kwentuhan. Bakit sila makipagkwentuhan? 13 years na nakikipagkwentuhan sa loob eh. Si Kuya Henry, dami siya. Sabi ko, ganun talaga, 13 years yan. Na puro kwentuhan ang ginawa niya sa loob. Pero sa naman na po, isa-kasama natin. Amen. Amen pala po ang mga hindi give up yan. Hindi gumibap sa
kanyang Panginoon, sasabihin ko, umibag. Kasi iniwanan na ng mga kamag-anakan din. Pero salamat na lang kasi ang Panginoon, kaya tayong hanapin. Kahit nandun tayo sa loob ng kulungan, pag alam niya may plan siya sa atin, gagamitin niya tayo, gagawa ang Panginoon para makarating sa atin ng salita ng Diyos. Ganito si Jesus. Yung kanyang immunity na magsabit sa Lord, sana ganun din po tayo magsabit sa Panginoon. Huwag na natin hintayin na dumating yung mga matitinding takot muna bago tayo bumalik sa Lord. Number 5, we're almost there. Patapos na po talaga tayo. Jesus accepting the cross and death. Ito na yung pinakamalalim na pag-uusap natin when we talk about sa kababaang loob ng Panginoon. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Ang Diyos natin, nung dinala na sa krus na Kalbaryo, hindi man lang muli. Grabe, weakness na. Kaya niyo utusan lahat ng mga anghel. Magsipagbaba na kayo rito, tapusin mo na itong mga nagpapay. Gagawin mo na. Ako wala na akong kaya pang makita na pinagmababa mo. Sa atin dito, masiko lang eh. Maniniko rin eh. Makurot lang, mamumurot din. Tama? Yung bata nga, naglalaro na, nagbabatukan, mamaya nagsusuntukan na. Nagkakapikunan na. Minsan nga mag-asawa, nag-uusap lang sa text, mamaya naghihiwalay na rin eh. Nawawala yung humility. But every time na hinama kayo, sinaktan kayo, dinuruan kayo, pinagsalitaan kayo hindi magagandang salita, always go back to Jesus at the cross. That's humility. Pag hirap na kayo magpatawad, go back to the cross. Pag hindi na ninyo mapatawad yung anak ninyo, go back to the cross. When you are in pain, emotionally, you go back to the cross. Kunin mo na yung doon ng buhay ng Panginoon, hindi na tubig yung lumabas din eh. Dugo na eh. Sumasabog na yung puso niya doon sa sakit na nararamdaman. I pray that today, the Lord will teach you that level of humility. And in our conclusion, sa pagtatapos po natin, sabi niya dito, take my yoke upon you. Learn from me. Ulitin ko po, sabi ni Jesus sa inyo ngayong umaga na to, learn from me. Those acts of humility na ipinakita ko mula sa aking pag-iwan sa kalamitan, sa kapanganakan ko, sa pumumuhay ko, sa pakikitungo ko sa mga disipulo, until the time na pinako sa krus, look at those example. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Matutunan naman po natin magpakumbaba, ilalayo tayo dito sa napakaraming gulo. Ilalayo tayo niya sa napakaraming away. Ilalayo niya tayo sa mga napakaraming maling desisyon. If we will humble ourselves before God. Tayo pong lahat ay tumayo. Palapakan po natin ang Panginoon.